chef din ang ating makakasama ngayon at isang matalikong kaibigan. Hindi lang siya chef, isa rin siyang host, newspaper columnist at author. Espesyal ang ituturo niya sa atin ngayon kung paano nga ba mag-set up ng isang charcuterie o yung grazing board or grazing table. Ano nga ba ito? Relax mga nanay at tatay sa tahanan. Abot kaya to. Kayang-kaya natin to. Kayang-kaya to. Para lang syempre, i-level up natin ang ating mga party, mga dining experience natin sa bahay. At bakit nga ba nauuso ito sa hapagkain ng Pinoy? Alamin natin yan. Syempre kasi narito na si Chef Sharwin T. Good morning, bro! Bati ka, ang dami mong fans, bro. Bati ka, bro. Good morning sa lahat. Good morning, bro. Good morning, bro. Good morning, Chef Sharwin T in the house. Nasa Net25 and si Love nanonood. Excited siya matuto sa iyo eh. Excited ako. Titingnan ko paano nga. Yes. Yun. Ayan. Oh, bro. Itong sinasabi nating charcuterie or charcuterie. Grazing board, grazing table. Ang hirap i-pronounce pero saan ano ba ang inspirasyon ng charcuterie? So, yung charcuterie na pangalan, actually nagsimula yan. Hindi Sharwin T. Sharwin T mas maganda. Hindi, nagsimula kasi yung charcuterie sa mga, yung gumagawa ng ham, no? Yung mga butcher, no? So, syempre may tira-tira silang mga laman-laman, ginawa nilang sausage, ginawa nilang mga ham, tapos pinatuyo, ganyan. And then ginawa nila, para mabenta siya, nilagay sa isang board, pwede kayong mag-order sa restaurant, ganyan. Doon nagsimula yung charcuterie. So nung una, puro karne lang siya nung simula. Actually, hanggang ngayon naman, pag nagpunta ka sa mga deli stores, di ba, sa mga deli, or yung ibang mga store na ganyan, charcuterie naman talaga eh. And different, di ba, even kapag tayo kumakain, di ba, talaga meron siyang special na section for charcuterie. Ito yun. Pero, iba po actually ang charcuterie sa grazing board or grazing table na sineset up natin, di ba? So, kinaklaro lang natin yan. Kasi, pag nakita mo naman yung grazing board natin, puro charcuterie yan. Yes. Kasi Okay. yung charcuterie, nung original nun, puro laman Puro lang. laman lang. Puro Oo, meat karne. lang. Oo. But ngayon, nauso na yung may keso, may prutas, may mga kung Nuts. ano-ano pa. Oo, may nuts. Ano na siya, naging grazing board na. Mas tamang sabihin grazing board. Oo. Okay, yung charcuterie, yung component nun, yung karne, yung deli, I think it's safe to say, di ba? Yun naman talaga. Huwag natin ibahin kasi yung mga ilang daan taon na rin niya. May isang century na, isang siglo na yung nag-establish na. Okay, game. Ano bang ating gagawin? Okay, so meron tayong tinatawag na, ayaw kong tawaging budget, no? Pero syempre kung budget conscious tayo, makakagawa pa rin tayo ng grazing board kahit na may budget tayo, no? So, yan ang... Kasi magugulat kayo doon sa mga component, yung mga ingredient na ginagamit natin dito. Magugulat kayo. Isang pakete na ng biskwit. Ganun, oo. Yes. So, ang isa pang ginawa ko is karamihan ng gagamitin natin ngayon ay local ingredients, no? So, kadalasan pag sinabi mong charcuterie, narinig ng mga tao, social yan. Hindi kailangan. Imported. Hindi kailangan. Pero tayong mga local ingredients na pwedeng gamitin. So, tinuturo natin sa inyo yung local na version, mas mura, na version, mas abot kaya. Ito, anong mga pwede natin? Sa isang, kunyari, okay, yung board natin, ito yung board natin, pakita natin yung board, ayan. Okay, so meron ako ngayong kahoy na board dito. Mas maganda kasi yung itsura niya, no? Pero hindi nyo Mas kailangan rustic. bumili nito, no? Pwede kayong gumamit ng regular plates, katulad nito. Or, kung meron kayong sangkalan na medyo malinis pa ng konti, yung hindi pa masyado pinaghihiwaan, pwedeng gamitin yun. Pwede naman yun. Oo. Pwede yun. Mga mahabang lalagyan, marami tayo niya. Mga nanay, mga lola natin, tinatago natin dyan ng mga gamit, di ba? Yung mga may mga mahaba tayong pang, di ba, tinatago sa Actually, yung bandehadong plato na may bulaklak sa gilid, maganda rin gamitin yun. Oo. So ito, so ang mga components natin, mga ingredient natin na ginagamit, ito ay meron tayong Ito, salami ito. Local salami lang to, local no? lang to na salami, mga kababayan. So, Pwede yung magsisimula mga tayo store-bought dyan. na mga hamon dyan. So nakita mo meron tayong malaking lalagyan ng salami, no? Oo. Ito lang yung kailangan mong gamitin. Gumagawa tayo ng for 4 to 6 people, no? Oo. So wala namang kahirap-hirap yan. Ito rin, pwede mo rin gawin parang mabulaklak yan eh. Di ba? Pwede. Ikot nila eh. Yes. Ayun. So usually, pag gumagawa kayo ng charcuterie or grazing board, una yung karne. Karne.
So, Okay. Unahin ang karne. unahin ng karne para alam nyo na kung saan yung setup. Oo. Yun ang nakikita ko masayang part na ginagawa nila dun sa Instagram, di ba? Kapag naka-top shot yan, naka-12 o'clock shot. Tapos, parang inuna nga namin yung karne. Tapos, yung mga makukulay na nuts or yung mga makukulay na candy or mga sweetened na mga fruits, yun ang hinuhuli nila. Yes. Pampaganda. So, pagkatapos ng karne, ang isa pang kailangan mo sa ganitong board is mga spread, no? Yung pwedeng ilagay, ipalaman sa tinapay o kaya ipalaman sa Pwede rin crackers. Yung mga liver spread natin dyan. So, meron ako dito, cream cheese spread. Oo. Tapos ito, liver spread, no? Pwede. Yun. Kasi Pwede. sa mga European, gagamit sila, meron sila yung mga rilye or mga pate. ganyan. Medyo mahal eh. Oo. So, gumamit tayo ng liver spread. Oo. Actually, sa dalawang lata siguro, less than 50 pesos. Oo, pwede yun. So, mas murang version ito. Mas murang mga nanay. version. Sabi ni Nanay Tasing sa bahay, pate, who you? Liver spread ako. Di ba? Yan, mga kababayan, ha? Totoo yan. Tapos, bumili din tayo ng ating cheese. No? Hindi naman natin kailangan maghanap ng European cheese. Pwede tayong gumamit ng cheese na Sa grocery. nabibili sa grocery. Oo. Ito, isang bloke nito, siguro 65 pesos. Oo. Ito ay maaari nyo ihanda sa, siyempre sa mga espesyal na okasyon. Maaari rin siyempre yung i-level up nyo, yung pang-araw-araw nyo. Di ba? Na-promote sa trabaho, sa posisyon ang asawa. Ay, pwede ito, di ba? Yes. O graduation ng anak. O, di ba? Actually, maganda rin po ito pagka yung meron kayong mga guests na alam mo yun, hindi pa panahon ng dinner, hindi rin panahon ng tanghalian. So, medyo hindi naman tayo magpapakabusog. Magandang mag-setup ng ganito. Nabubusog ako rin eh. Pwede rin. Pinupuntahan eh. Pagkatapos, meron ka ng keso. Eto, yung mga biskuit na nakapakete riyan. Yes. Alam nyo yan. Ito Wala pong- na mention ng brand, pero alam natin yan, ha? Ito pong isang pakete na po to, 17 pesos lang po to. No? So, 17 pesos. Okay, so ang rule natin, ang unang rule, unahin ang meat, ang karne, ang deli. Yes. Oo. pagkatapos, naman tayo yung tinatawag nating crackers. Pwede rin tayong gumamit ng tinapay. Alam natin yan. Biskotso, pwede rin. Biskotso, pwede. Actually, yung biskotso masarap din kasi may butter na eh. Oo, tama. So, browas, pwede rin. Oo. Browas. Ito naman, di ko alam anong tawag dito eh. Tawag lang nila sticks. Oo, Pero- breadstick. Breadsticks. Mini yan. breadstick. Oo. Kaya ako nagwantes kasi, Kakain na. Mahusay. Tapos pwede rin po tayong gumamit ng actually fresh fruit. Pero kung nahihirapan po tayong maghanap, pwede rin tayong gumamit ng dried. dried fruit, pumunta na. Pumunta na sa Divisoria. Diba? Ito, dried Meron na rin. Sa pineapple. palengke meron na, grocery meron. Oo. Dried pineapple. Ito ay dried. Ito yung mga dried fruit natin. Ang ganda, So, may mga blocking, 'di ba? Meron yung plating natin, nagkakaroon na ng kulay. Ayun, Pwede dito sa gilid. Yes. Actually, ito yung maganda. Kung gusto niyo rin itong gawin with your kids, maganda rin. No? Kasi luto naman lahat and wala nang matalas. So, pwede niyong i-encourage, lalo na kung yung mga kids niyo mahilig sa art project. So, pwede rin kayong gumawa ng charcuterie project no? with pwede. your kids. And then, kailangan rin ng counting pickled na items. Oo. So, pwede kayong gumamit ng olives. Pwede rin po kayong gumamit ng atsara. Pwede. O, Lalo- atsara. Pag Yung naparami, atsara pwede. pag naparami po yung barbecue, may tira-tira kayong atsara, pwede nyo rin Pwede ilagay naman. dito. Ito olives, no? pwede naman ito olives. So, ito ay maganda rin balanse siya. May magandang balanse ng protein, of course, yung complex carbohydrates, yung vegetables, meron din tayong calcium, di ba? Yung may mga sa milk products ng cheese. So, iba't ibang klase na carbohydrates, di ba? Balanse siya. Yes. Ayun. And so, ito po, kung napansin nyo po, no, yung marami akong materials dito, hindi ko nagamit lahat. This is already good for 4.
So itong lahat po ng binili ko under 950 pesos. 950 pesos pero good for... Good for 8 to 10 people na to. So, actually, kung gumawa kayo ng ganitong grazing board, Ayan, advantages. basically parang 100 pesos per person lang. No? Pero nagmukha kayong sobrang sosyal. Oo. Di ba ito yung mga eksena ng ganito yan? Pag meron kayong mga handaan, di meron kayong pag ganyan, di ba? May maliit kayong plato, kwento-kwento. Tapos na, happy birthday Ayan, Pag ganyan-ganyan kayo. Di ba? Tapos, liver spread. Akalain nyo, di ba? Ang social bigla ng liver spread, di ba? Yan. Ayan, good job. Palakpakan natin, Chef Sharwin T! Thank you. Oo, Chef Sharwin, saan ba ang ating yung mga how can they follow you, bro? Yes, so almost every week po naglalabas po ako ng 1 to 2 recipes sa TikTok at saka sa Instagram at Chef Sharwin. Pwede nyo rin akong hanapin sa Facebook at Chef Sharwin T. So every week po yun, may 1 or 2 recipes dyan na mura. Lahat ng ingredients mahanap sa grocery. Hindi po ako bumibili ng ingredients sa kakaibang store. Lagi po sa grocery. Husay. From one gloved hand to another. Ayan, maraming salamat. Palapan natin, Chef Sharwin T! Maraming salamat, bro. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!